Cute ba? Oh. Mukha na bang tao? Kumikitang kabuhayan, mga kababayan. Ito si Renato Babalu. Na lagi natin itong hinahanap eh. Nasaan ito si Renato Babalu Reyes, mga kababayan, na simula pa nung panahon ni Gloria Erap Pinoy Digong. Oh, ay nandoon sa kalsada. Apparently, mga kababayan, ang makakapagpigil lang pala sa kanya ay isang nagba. Oh. At kumikitang kabuhayan, si Renato Babalu, mga kababayan. Oh, nakapolo na. Oh. Kumag pa rin, pero decente na si Renato Babalu. At wag ka. Dahil ang sabi nito si Renato Babalu, na ang tanging problema dito sa ating bansa pagdating sa kurakutan ay tanging si VP Sara. Oh. At mukhang pinapalabas ito si Babalu, mga kababayan, na kapag mai-impeach nila si Sara, ay mawawala na ang kurakutan dito sa ating bansa. Smio, ano oras niyo po? Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan, mga kababayan, itong mga napakabait nating mga viewers all over the world. Katulad na lamang itong si Madam Lovelyn Shibukawa from Japan. Hello po, Madam Lovelyn. Thank you. Si Madam Eleanor Katipon ng Hong Kong. Maraming salamat po. Ang kababayan nating si Karina Braganza from New Zealand. Thank you so much po. At si Madam Edna Sedano ng Amerika. Maraming salamat po, Madam Edna. Ang kababayan nating si Raquel Perth ng Australia. At lastly, ang kababayan nating si Hali Police. Maraming salamat po sa mga mababait nating mga kababayan. Narito po ang video. Tato Reyes. Tato, good to see you again. Welcome to the show. Oh! Ang cute, Hello, mga kababayan. Ano? Ang sarap ng tawa ni Renato Babalu. Thank you for your time. Ano ang inyong palagay? Kumusta na to? Oh, hindi ka na namin nakikita sa kalsada. Di ba ang kanta natin noon? Nato Renato, per hour ba o package o combo? Smio. Ngayon, mga kababayan, mukhang pinakyaw. All exclusive itong si Nato. Manahimik lang. Oh. Nasungal nga lalabang yung bunganga. Lalong humaba, mga kababayan, ano? Humaba ba o medyo tumaba? Oh. Sa naging statement ni Pangulong Marcos to no to impeachment. It will tie down the... Ang dating anti-Marcos, mga kababayan, ngayon, ma'am, tahimik pa sa sementeryo. Kung may pitik man ito kay Marcos, mga kababayan, pakunti-kunti na lang, pero doon pa rin sila bumabanat kay Sara. House and the Senate. It's a waste of time. Sino ba presidente ngayon, Babalu? Si Sara ba? Basically, wala itong maidudulot na maganda. Well, there are two ways to look at the state. At ang pinaggangakak nito, mga kababayan, yung 125 million daw na confidential fund ni Sara, samantalang tahimik sa bilyon-bilyon, trilyon-trilyon inaaksayan ng gobyernong ito. Pati sa PhilHealth Fund. Tahimik itong ralista, mga kababayan. Number one, maybe he doesn't have the backbone to see this fight through. Whatever happened dun sa papalag na ako. Yan lang ang mga niya, mga kababayan, mga banat. Kay BBM, yung mga simpleng bagay, pero kay Sara, grabe, kurakot na daw si Sara. Hindi na, no? Yan lang sinabi daw ni BBM na pumalag, pero hindi. Of course, hindi naman totoong this is not important, walang mapakikinabangan ng mga Pilipino, this is a waste of time. My God, the Quadcom hearings go on until 1 a.m., di ba? Yung mga hearings sa Kongreso, people are intently viewing, listening. By the way, ang nagbida-bida pala doon ay yung amiga ni Babalu, mga kababayan, na si Franz Castro. What's going on in the hearings, I don't think that's a waste of time. It's important because removing corrupt public officials is in the interest of the people. Bakit naman gugustuhin ng tao na manatili yung mga corrupt sa gobyerno? Parang... Tapos si Sara, tinutukoy niya, mga kababayan, yung hearing sa Kongreso. Hindi mo nakikita ang kurakutan ni Marcos? Bakit hindi ka nanawagan ng Marcos resign? Wala talagang panawagan ang mga rallyista, mga kababayan, na Marcos resign, Marcos resign. Exemption ngayon, mga kababayan. Hindi naman tama yun. So, questionable talaga yun. Kung ganun ang stand niya, despite everything that has happened, despite all the investigations, despite all the death threats, despite all the drama that happened in the House, and still you will say, uy, wag na lang, wag na lang. Gusto niya, mga kababayan, na talagang brasuhin na si Sara. Oh. Parang, go BBM, go. Pinupush pa niya, mga kababayan. Binibigyan ng lakas ng loob. Wow, Babalu. Wow. Mag-impeachment. So that's one way of looking. Pwede itong maging sidekick na ngagba, mga kababayan. Another way is,
baka drama lang nila yon. Baka, how? Baka gusto nilang palabasin na, uy, wala kaming kinalaman. Oh, talaga. Drama ni Ngagba, mga kababayan. Hugas kamay, Poncio Pilato. Yan, or hands hindi, off. hugas kamay sila, hindi sa amin manggagaling yan, we're not Buti, involved. alam mo. So, I don't know no, kung ano yung alin doon ang Anong totoo. palagay mo doon ng Hindi ko mas masabi. mabigat? Pero Hanggang dyan lang ang birada mo kay Ngagba Babalo. Walang sustansya. Oh. hindi ko masabi, pero our decision to file an impeachment complaint is not dependent on the opinions and preferences of the At tinutukoy niya, mga kababayan, ha? O basahin yung title, Impeaching the Vice President. Bakit si Vice President lang? Bakit hindi no? Sa tingin nyo, kung mai-impeach ang Vice President, mawawala na ang korupsyon. Uunlad na ang ating bansa. Sino ba ang humahawak ngayon sa ating bansa? Paiintindihan natin, mga kababayan, kung dalawa ang ipapa-impeach sila. Dahil talagang kalaban ito ng gobyerno. Pero ngayon, ha, si Sara lang na Vice President, pero si BBM, okay lang sa kanyang manatili dyan. Something is fishy, Baba. president. Ano man ang kanyang opinion, it does not affect our decision, our resolve to pursue the impeachment complaint. And when Kahit pa daw nanawagan si BBM, mga kababayan, na o itigil nyo lang yung impeachment, hindi daw sila maniniwala, itutuloy pa rin daw nila ang pagsasampa ng impeachment kay are Sara. you filing? And who is filing? Sino ho ba? Para we have a better understanding. There are a Secret! lot of groups who are interested, no? Of course, you have teachers, you have students. Oh, ginagamit pa ang mga teachers, mga kababayan. Oh, tapos pumalag yung mga teachers dahil ginagamit ang kanilang pangalan at teacher, tapos as if lahat ng teacher suportado, susuporta dito sa mga makakaliwang grupong ito. Nagkakaltas pa ng pera, mga kababayan, sa sweldo ng teachers para mapunta sa kanila. Workers, the people who are going through the crisis and they see the corruption happening in government, sila yung nasusuya na sa nangyayari. Corruption daw, mga kababayan, ni Vice President. As to Si Sara when, pa ang corrupt. we will announce kung kailan. No? When we are ready, we Bago will tayo dun announce. sa when, pero ano na, sino sa inyo ang talagang magpa-file? Nasa kaninong mga pangalan? Ay, hindi pa namin nilalabas yung mga pangalan. Pero Tingilin! Oh, si Tambalos-los, kailan yung papailan ng impeachment? of course, the organizations have spoken. Impeachable ba yung House Speaker? Pwede lang naman yung i-remove it via voting. Oh, di ba? Bayan, Gabriela, KMU, all these organizations have taken a stand in favor of the impeachment. So lahat yan, definitely magkasama na yan. Okay. Other anti-corruption advocates, Oh, no? grabe ha. Anti-corruption advocate. Tapos, si Sara talaga, ang tinutumbok nila, mga kababayan, ang problema sa bansang ito ay si Sara dahil kawatan daw. Ipagpalagay natin, Babalo, ha, naninakaw yung 125 million, which is hindi. Ginamit yan. Dumi lang yan sa kuko kumpara sa winawaldas sa pera ng mga ngagba, mga tamba. Oh. Sa isang araw, mga kababayan, migay-migay ng ayuda, billions of pesos. Ang paparty nila, kagabi, nagpailaw lang ng Christmas tree. Grabe. Bonggang-bongga, nag-invite pa ng mga celebrities, mga kababayan. Sa tingin mo, kung maibabalik yung 125 million na confidential fund ni Sara sa kaban ng gobyerno, ikakayaman natin? Uunlad na tayo? Yan lang ang dahilan bakit tayo naghirap? Kung mariremove mo si Sara, wala nang kurakutan? Bakit hindi mo isali si Bangag at saka si Tambaluslos? Yan ang number one na nagbibleed ng pera ng taong bayan. Mga educators, academics, probably church people. Any other groups that may ring a bell? Tignan na lang natin. Mahirap pang pangunahan pero definitely, Isampan yun na, go ahead. Pinapatagal nila, mga kababayan dahil ini-interview sila libreng endorsement sa kanilang grupo, mga kababayang mga bangag din. hindi lang kami yan, hindi lang yung mga the usual Mga activists yung din ang nandyan. mga makikita nyo. Okay, doon tayo sa when. We Kasi will- nga, may balita kahapon, meron daw dapat magpa-file kahapon. Kayo ba dapat yon? Hindi kami yun. Hindi kayo yun. Hindi rin kami aware kung sino. Yung So nga ka pala gusto mo ng impeachment tapos hindi mo pinafile. Kasi sablay, mga kababayan, wala kasi sila. Propaganda lang yan lahat niya, mga kababayan. Hanggang sa media lang ang kanilang buladas. Dahil kapag masasampad, agad-agad yon tapos madidismiss. Pahiya sila. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Dito sa gusto ni Renato Babalo na pa-impeach siya si Sara? Post the comments below.